Good morning mga ka-groomers. Share ko lang itong shipping natin pa Luzon. So request kasi ni client na gusto niya umaga dumating doon sa Luzon. Because most of the time kasi nagsi-ship talaga ako is yung sa hapon, 4 p.m. flight to Manila, and then most of the time kasi nagsi-ship talaga ako is yung sa hapon, 4 p.m. flight to Manila, and then siya mga ka-groomers, 8 p.m. yung pick up time niya sa NAIA Airport. Unfortunately, since sa request ni client at saka itong kasing schedule na ganito mga ka-groomers is medyo magpapaad talaga ako ng fee regarding on the gas fee. Kasi ang mangyayari, malayo kasi ako sa city. And pag ganito kaaga na flight ang gusto mo, normally 6:30 in the morning ang cut-off sa airport sa cargo area niyan. So, ang mangyayari, close pa ang BFAR. So, wala kasing BFAR office sa airport. So, hindi mo makukuha yung permit na gagamitin mo sa pag-ship ng isda sa airport. So, need mo pumunta sa city. And from the Aurora to the BFAR office sa Pagadian City is nasa around 50 kilometers one way. So around 100 kilometers balikan. So that's the reason why I'm asking for additional fee on the gas. Kasi a day before sa shipping mga ka-groomers, pupunta pa ako sa Pagadian City sa BFAR office para kumuha ng permit. And also, hindi kasi basta-basta na makakakuha tayo ng permit if hindi natin alam kung sinong tao or the full name ng tao na magpipick up sa airport. So, heads up sa mga mag-o-order natin in the future, ang makakakuha lang sa cargo area is yung mismong pangalan na naka-indicate sa ating BFAR permit mga ka-groomers. So, stricto yan sa airport eh. So, that's the reason why I'm asking the full information of the person na kukuha or magpipick up ng isda sa airport. Kasi, hihingi din sila ng valid ID before nila i-release yung isda niyo sa cargo area, Terminal 2. So, going back mga ka-groomers, kailangan kong gumising ng umaga sa mga ganitong klaseng request. So, kasi malayo ako sa airport. Ang airport is around 40 kilometers. Kasi airport to city, around 6-7 kilometers pa. So, from Aurora to airport, to Pagadian City Airport is around 43 kilometers or 41 ba ata yung mga groomers. One way pa lang yan ha. Kaya medyo may kamahalan talaga yung natin kasi alam naman natin kung presyo ng gasoline ngayon, medyo mahal. And also, regarding on the plane fee, magbabase po ang fee ng cargo natin or isda natin sa weight at size ng box. So, sinusukat yan sa airport at tinitimbang. So, ganyan yung process nila or basihan nila sa fee ng plane fee. Kaya medyo may kamahalan talaga, especially on this shipping mga ka-groomers. Halos jumbo lahat ang order ni client.
And this is 9 pieces. Isa lang ata ang large or dalawa ba? So 9 pieces large, 7 pieces jumbo. So medyo mabigat talaga ang box kasi marami ang tubig na gagamitin. Compare sa mga small, medium na sizes na siniship ko, medyo konti lang yung tubig. So hindi siya masyadong mabigat. And then, pag nagpacking kasi ako mga ka-groomers, most of the time talaga, especially on, ano ba to, mga potential, show potential to show grade na mga isda natin. Ang ano talaga is individual cellophane talaga ako. Kaya, medyo kahit 4 lang yung order mo, yung pinakamalaki na styro yung gagamitin ko. And gusto ko kasi na safe yung mga isda na dumating kay client para wala talagang ano. Kasi may insurance ako sa mga isda ko. And in the for sa mga future buyers natin, I just want to let you know na pag receive nyo ng isda, kunin nyo yung cellophane sa box and take a video para just in case na disgrasya yung isda or any problem, replace tayo or refund. Ganyan yung patakaran ko. Kasi meron kasing iba na nasa tank na nila yung isda tsaka nila binivideo. So medyo mahirap na yun kasi nandyan na sa tank, lalo na kung ilang araw na nasa tank mo. And also, I just wanna give you an advice lang sa mga future na gustong pumasok sa isda. Huwag po tayong masyadong excited na pagbili natin ng isda, lagay natin sa main tank agad kasi gusto nating makita yung mga isda, i-enjoy yung mga isda na nabili natin. So, what I can advise is mag-ano muna kayo mga ka-groomers, magbili ng or mag-invest ng quarantine tank. Doon nyo ilalagay yung mga bagong bili nyong isda. Just add an aeration, and if possible, may what they call this, filter. Kahit lang yung top filter na nabibili natin na ano ba yung brand na yun? Kahit ano, basta kahit DIY, basta may filter, mas maganda. And also yung iba, nakaka-afford ng heater, mas okay din para madaling makarecover from stress. Ang isda kasi mga ka-groomers, once na ilagay natin sa cellophane at i-travel yan, kahit anong lapit pa, mas stress talaga ang isda. So, that's the reason why pag nag-ship ako ng isda, lalo na sa mga malayong lugar, Luzon, Visayas, Davao, 3 days talaga ang minimum quarantine process ko. Kasi just want to make sure na nakapoop or lumabas talaga lahat ng mga dumi nila before sila i-ship. Kasi ang mangyayari niyan mga ka-groomers, if 24 hours lang yung quarantine natin, okay lang 24 hours kung malapit lang, mga 1 hour or drive. 1 hour to 2 hour drive. But pag ganito, syempre sa mga plane na travel, hindi natin alam, may mga delays. So at least safe ang mga isda. Hindi sila magpupop sa cellophane kasi yan yung rason na magkaka-ammonia spike or tataas yung ammonia level nila nang dahil sa mga dumi nila. So yan yung ina-avoid natin para hindi tayo magka-problema sa mga isda pagdating sa mga buyers natin or sa mga clients natin. So hope na meron kayong idea na kung ano yung process natin sa pag-shipping. But again, if gusto nyo ganitong kaaga na ma-receive yung mga isda nyo, pwede rin, possible. May additional fee lang talaga na gas fee or any fees na babayaran nito kasi
Dalawang beses kasi tayo pupunta at babalik sa city para lang sa permit at saka pag-shipping. Okay? Hopefully mga Hagroomers, may nakuha kayong idea sa regarding sa pag-shipping process natin. And again, this is Fritz Nisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.